Ang marangyang katahimikan ng La Serena Fine Dining ay pinunit ng isang matinis na tunog ng nabasag na kristal. Ang ingay kahit saglit lang ay tila isang malaking kasalanan sa loob ng lugar kung saan ang bawat galaw ay kinakalkula at ang bawat tunog ay kasing halaga ng pinakamamahaling alak sa kanilang listahan. Para kay Michelle, ang tunog na yon ay hindi lang tunog ng nabasag na baso. Iyon ang tunog ng papalapit na kapahamakan. Nanginig ang kanyang mga kamay habang mabilis niyang pinunasan ang isang mesang gawa sa mahogany. Mula sa kanyang kinatatayuan, kitang-kita niya ang pinangyarihan ng insidente. Isang babaeng panauhin na nababalutan ng alahas at mamahaling pabango ang galit na nakatayo habang ang isang basang mantsa ay kumakalat sa kanyang damit na seda. Sa paanan niya nagkalat ang mga piraso ng basag na baso sa kumikinang na sahig. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakatayo ang kanyang 5 taong gulang na anak na si Aya na may hawak na walang lamang pitsel ng tubig. Nanginginig ang maliliit nitong mga balikat at ang kanyang mga mata na karaniwang puno ng sigla ay ngayoy puno ng takot at namumuong mga luha. Aya. Isang pabulong na sigaw ang kumawala sa mga labi ni Michelle, ngunit walang nakarinig. Ang kanyang puso ay kumakaripas, tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Bago pa man siya makagalaw, isang anino ang mabilis na dumaan sa kanyang gilid. Si Eric, ang manager ng restaurant, ay nagmamartsa patungo sa gulo. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Anong kaguluhan ito, Collins? Umalingaw-ngaw ang boses ni Eric, sapat na malakas para makuha ang atensyon ng ilang kalapit na mesa. Ang salitang Collins ay tumama kay Michelle na parang sampal. Hindi niya ginamit ang pangalan niya. Ginamit niya ang apelyido niya na parang isang sumpa. Mabilis na lumapit si Michelle, yumuko ng bahagya bilang paggalang at paghingi ng tawad. Sir Eric, paumanhin po. Aksidente lang po. Ako na po ang bahala. Ngunit hindi siya pinansin ni Eric. Ang tingin nito ay nakatuon sa umiiyak na si Aya. Ilang beses ko bang sinabi sa iyo na hindi ito palaruan? Ang lugar na ito ay para sa mga kliyenteng nagbabayad ng malaki, hindi para sa mga batang walang disiplina. Bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Michelle. Naramdaman niya ang mga mapanuring tingin ng ibang mga empleyado at mga panauhin. Ang kahihiyan ay mainit na gumapang sa kanyang pisngi. Hinawakan niya ang kamay ni Aya at marahang hinila ito palapit sa kanya. "Patawad po, ma'am," sabi niya sa babaeng panauhin. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Hayaan niyo po akong tulungan kayo. Huwag mo akong hawakan." Sigaw ng babae, umurong na. Para bang si Michelle ay may nakakahawang sakit. "Tingnan mo ang ginawa ng anak mo. Alam mo ba kung magkano itong damit na ito? Siguradong mas mahal pa sa buong sahod mo sa 1 taon. Manager," sigaw ng babae kay Eric. "Kung hindi mo aalisin ang babaeng ito sa harapan ko, ngayon din sisiguraduhin kong malalaman ng may-ari ng hotel na ito kung anong klaseng serbisyo ang meron kayo." Ang mukha ni Eric ay namula sa galit at pagkapahiya. Marahas niyang hinawakan ang braso ni Michelle. Sa labas, mariin niyang utos ang kanyang mga daliri ay bumaon sa laman ni Michelle. Ngayon din, habang kinaladkad siya palayo, narinig ni Michelle ang mahinang hikbi ni Aya. "Mommy." Ang puso ni Michelle ay nadurog. Sa gitna ng sahig ng restaurant, sa ilalim ng mga kumikinang na chandelier at sa harap ng mga taong hindi niya kilala, pakiramdam niya ay hinuhubaran siya ng kanyang dignidad. Dinala siya ni Eric malapit sa entrance ng kusina, sapat na malayo para hindi makarinig ang mga panauhin, ngunit sapat na malapit para masaksihan ng lahat ng staff. "Tapos ka na, Collins," sabi ni Eric sa isang mababang ngunit puno ng pagbabantang boses. "Simula bukas, huwag ka nang magpakita rito. Kumuha ka ng 1 buwang sahod at lumayas ka. Malinaw?" "Sir Eric, parang awa niyo na po." Pagmamakaawa ni Michelle, ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula.
nang bumagsak. Kailangan ko po ang trabahong ito. May utang po akong binabayaran. May anak po akong binubuhay. Hindi ko po sinasadyang, problema mo na yan, hindi ko na problema yan. Putol ni Eric. Sinabi ko na sa'yo, hindi ito isang charity institution. Kung hindi mo kayang iwanan ng anak mo sa bahay, sana hindi ka na lang nagtrabaho. Ang mga salita ay tumagos ng malalim, mas masakit kaysa sa anumang pisikal na pananakit. Tama siya. Ngunit anong pagpipilian niya? Ang bayad sa yaya ay halos kalahati na ng kanyang sahod. Ang iwanan si Aya sa isang sulok ng staff lounge na may dalang mga krayola at papel ay ang tanging paraan para mabuhay sila. Nang akmang tatalikod na si Michelle, pasan ang bigat ng buong mundo, isang malamig at may awtoridad na tinig ang bumatid sa tensyonadong hangin. Sapat na yan. Ang boses ay hindi malakas, ngunit meron itong bigat na nagpatigil sa lahat pati na kay Eric. Sabay silang napalingon. Nakatayo doon si Daniel, ang tahimik na lalaki, mula sa Mesa Bellagio. 7. Siya ay isang regular na customer, isang CEO, na palaging mag-isang kumakain ng kanyang mukha, ay laging seryoso, at ang kanyang mga mata ay tila laging may malalim na iniisip. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na suit, ngunit ang paraan ng kanyang pagtayo at ang intensidad ng kanyang tingin ay nagpapahiwatig ng kapangyarihan. Dahan-dahan siyang lumapit, ang kanyang mga mamahaling sapatos ay hindi gumagawa ng ingay sa sahig na gawa sa marmol. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Michelle, kundi diretsong nakatitig kay Eric. Sa Sir Daniel. Nautal si Eric, biglang nagbago ang kanyang postura mula sa isang aroganteng manager patungo sa isang sunod-sunurang empleyado. Paumanhin po sa abala. Inaayos ko lang po ang isang problema sa empleyado. Hindi kumurap si Daniel. Ang nakikita ko ay isang manager na gumagawa ng eksena sa harap ng kanyang mga panauhin at pinapahiya ang kanyang staff dahil sa isang aksidenteng kagagawa ng isang bata. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang bawat salita ay matalas. Namutla si Eric. Pero sir, yung panauhin sa kabilang mesa. Ako nang bahala sa kanya, putol ni Daniel. Lumakad siya palapit sa mesa ng babaeng galit pa rin. May ibinulong siya rito na hindi marinig ni Michelle. Ano man ang sinabi niya, ito ay sapat na para manahimik ang babae, tumango at bumalik sa kanyang upuan na may halong pagkamangha at takot. Bumalik si Daniel kay Eric. Ang hangin sa paligid nila ay tila lumamig. Ang problema dito ay hindi ang bata. Mahinang sabi ni Daniel, ngunit ang diin sa bawat salita ay malinaw. Ikaw, ang iyong kawalan ng kakayahan na humawak ng isang maliit na problema ng may dignidad at profesionalismo. Ang iyong pag-uugali ay mas nakakasira sa reputasyon ng hotel na ito kaysa sa isang basag na baso. Hindi makapagsalita si Eric. Nakatayo lang siya roon, ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, ang kanyang mukha ay nagpapalit-palit sa pagitan ng pula at puti. Tumingin si Daniel kay Michelle sa unang pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay malamig, mahirap basahin, ngunit sa ilalim nito may nakita si Michelle na isang bagay na hindi niya inaasahan, isang bakas ng pag-unawa. Bumalik ka sa trabaho mo, Miss Collins, sabi niya sa formal na tono. Pagkatapos ay muli siyang lumingon kay Eric. At ikaw, siguraduhin mong hindi na mauulit ang pag-uugali mong ito. Kung hindi ako mismo ang makikipag-usap sa board of directors. Walang sinabi si Daniel, simpleng tumalikod at bumalik sa kanyang mesa na para bang walang nangyari. Kinuha niya ang kanyang baso ng wine at ipinagpatuloy ang kanyang hapunan. Naiwan si Michelle na nakatayo roon nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa halo-halong emosyon, ng gulat, pasasalamat, at matinding pagkalito. Nakita niya si Aya na tumatakbo palapit sa kanya at niyakap ang kanyang mga binti. Ang mukha nito ay nakasubsob sa kanyang palda. Dahan-dahan siyang yumuko
at niyakap ang kanyang anak. Okay na baby, okay na si mommy. Bulong niya kahit na siya mismo ay hindi sigurado kung okay nga ba talaga siya. Mula sa malayo nakita niya si Eric na nakatingin sa kanya, ang mga mata nito ay puno ng hindi maipaliwanag na galit. Isang tingin na nangangako ng ganti. Ang gabi ay malayo pa sa pagtatapos. Ang unos ay maaaring humupa ng saglit, ngunit alam ni Michelle sa kanyang puso na ito ay simula pa lamang. Ang tahimik na lalaki sa Mesa Block 7 ay hindi lang siya iniligtas mula sa pagkawala ng trabaho. Iniligtas siya nito mula sa isang bangin, ngunit itinulak siya nito sa isang bagong teritoryo, isang lugar na hindi niya kilala, puno ng mga utang na loob at mga anino na hindi niya maintindihan. At habang pinapanood niya si Daniel na marahang umiinom ng kanyang alak, nag-iisa sa kanyang mesa, hindi niya mapigilang magtaka kung sino ba talaga ang estrangherong ito at kung bakit siya nito tinulungan. Kinabukasan pumasok si Michelle sa hotel na may mabigat na dibdib. Bawat hakbang sa makintab na sahig ay parang paglalakad sa ibabaw ng maninipis na yelo. Inaasahan niya ang pinakamasama na sa sandaling makita siya ni Eric tatapusin nito ang sinimulan. Ang interbensyon ni Daniel ay parang isang pansamantalang pagpapaliban lamang ng kanyang sentensya. Nang makarating siya sa staff locker room, naramdaman niya ang mga titig ng kanyang mga kasamahan. Ang iba ay may halong awa, ang iba naman ay tila nagagalak sa kanyang kapahamakan. Ang tsismis ay tiyak na kumalat na parang apoy. Kinuha niya ang kanyang uniforme at nagbihis. Sa katahimikan hinahanda ang sarili para sa anumang darating. Paglabas niya agad siyang hinarang ng isa sa mga assistant manager. Collins, pinapatawag ka sa HR. Ito na nga naisip ni Michelle. Humigpit ang kapit niya sa kanyang bag. Ang mga buto sa kanyang mga daliri ay naging puti. Tumango siya, sinubukang magpakita ng tapang na hindi niya nararamdaman at naglakad patungo sa opisina ng Human Resources. Ang bawat hakbang ay tila 1 milya ang layo. Ang HR manager, isang babaeng nasa katanghalian ng kanyang edad na may striktong itsura, ay tiningnan siya sa ibabaw ng kanyang salamin. Michelle Collins. Opo ma'am. Sagot niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. May mga pagbabago sa iyong assignment. Sabi ng babae, ang kanyang tono ay walang emosyon habang binabasa ang isang papel. Simula ngayon, hindi ka na naka-assign sa La Serena. Inililipat ka sa executive lounge sa ika-40 palapag. Mas mataas ang sahod, mas kaunti ang oras ng trabaho. Mag-report ka kay Mrs. Santiago para sa iyong orientation. Iyon lang, makakaalis ka na. Napatulala si Michelle. Hindi niya naproseso agad ang mga salita. Inilipat. Mas mataas ang sahod, hindi siya sinisante. Itinaas pa siya ng posisyon. Pero paano po? Tanging nasabi niya. Tumingin sa kanya ang HR manager, isang pahiwatig ng pagkainip sa kanyang mga mata. Direktang utos mula sa itaas. May tanong ka pa ba? Umiling si Michelle, naguguluhan pa rin, at lumabas ng opisina na parang lumulutang. Executive Lounge. Iyon ang lugar para sa mga pinakamayamang bisita ng Hotel Isang Mundo na malayo sa abalang restaurant sa ibaba. Alam niya kung sino ang may kagagawan nito. Isang tao lang ang may sapat na impluwensya para gawin iyon. Si Daniel. Ang pakiramdam ng utang na loob ay bumalot sa kanya mas mabigat kaysa sa takot na nararamdaman niya kanina. Iniligtas siya ng lalaki hindi lang 1 beses, kundi 2 beses na. At hindi niya alam kung paano magpapasalamat. Ang trabaho sa executive lounge ay ibang-iba. Mahinahon ang paligid, may malambot na carpet at ang mga bisita ay nagsasalita sa mahinang boses. Ang kanyang bagong supervisor, si Mrs. Santiago, ay isang mabait at mas nakatatandang babae na ipinaliwanag sa kanya ang lahat ng may pasensya. Walang sigawan, walang panggigipit.
Sa kanyang unang araw habang nag-aayos siya ng mga tasa ng kape, nakita niya si Daniel na pumasok sa lounge. Nakaupo ito sa isang sulok na may tanawin ng buong syudad, isang laptop ang nakabukas sa harap niya. Nakita ni Michelle kung paano siya binati ng ibang staff nang may sukdulang paggalang. Isa siyang mabuting tao yang si Sir Daniel, bulong ni Mrs. Santiago na napansin ang pagtingin ni Michelle. Isa sa mga may-ari ng kumpanyang nagmamay-ari ng hotel na ito. Laging mag-isa. Mula nang, alam mo na. Hindi alam ni Michelle kaya umiling siya. Bumuntong hininga si Mrs. Santiago. Namatay ang asawa niya halos 2 taon na ang nakalipas. Isang car accident. Mula noon, ibinuhos niya ang lahat sa trabaho at sa kanyang anak na babae. Si Zoe. Iyon ang pangalan ng bata. Halos kasing edad ng anak mo. Nakikita ko minsan na dinadala niya rito. Tahimik na bata. Ang impormasyon ay tumama kay Michelle nang may bigat, isang byudo, isang ama na mag-isang nagpapalaki ng anak. Bigla ang malamig at hindi maabot. Na imahe ni Daniel ay nagkaroon ng mga lamat at sa ilalim nito, nakita niya ang isang lalaking posibleng nakakaramdam ng parehong kalungkutan at bigat na pasan niya araw-araw. Ang utang na loob ay naging isang bagay na mas malalim, isang pagnanais na suklian ng kabutihan, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pag-unawa. Kinagabihan pagkatapos ng kanyang shift, dumaan si Michelle sa isang maliit na grocery store. Pinili niya ang pinakasariwang sangkap na kaya ng kanyang badyet. Pag-uwi, kahit pagod, inilabas niya ang isang lumang kaserola at nagsimulang magluto. Ang samyo ng bawang toyo at suka ay pumuno sa kanyang maliit na apartment habang inihahanda niya ang isang ulam na laging nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, adobo. Inilagay niya ito sa isang malinis na lalagyan kasama ang bagong saing na kanin. Kinabukasan, dala-dala ang paper bag na may lamang pagkain. Ng puso niya ay kumakabog sa bawat pag-akyat ng elevator. Nagtanong siya kung nasaan ang opisina ni Daniel at itinuro siya sa isang malaking pinto sa dulo ng pasilyo. Huminga siya ng malalim bago kumatok. "Pasok," sabi ng boses mula sa loob. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ang opisina ay malaki at moderno. May salaming bintana mula sahig hanggang kisame na may tanawin ng buong syudad. Nakaupo si Daniel sa kanyang mesa, nakatutok sa kanyang computer. Nang makita siya nito, bahagya itong nagulat. "Miss Collins." "Sir Daniel." Simula niya ang kanyang boses ay nanginginig. "Papasensya na po sa abala. Gusto ko lang po sanang magpasalamat." Itinaas niya ang paper bag. "Para po sa lahat. Sa paglilipat sa akin ng trabaho." "Sa lahat po." Tinitigan ni Daniel ang bag, pagkatapos ay tumingin sa kanya. Isang maliit, halos hindi mahahalata na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Tumayo ka ng diretso, Miss Collins." At Daniel na lang, "Wala kang utang na loob sa akin. Ang ginawa niya ay mali at itinama ko lang yon." Kahit na giit ni Michelle, lumapit sa kanyang mesa at maingat na inilapag ang lalagyan ng pagkain. "Sana po ay tanggapin niyo ito. Pasensya na po kung ito lang." Binuksan ni Daniel ang lalagyan. Ang amoy ng adobo ay kumalat sa malamig na hangin ng kanyang opisina. Sandali siyang tumahimik, tila nag-iisip. Pagkatapos tumayo siya, kumuha ng isang plato at tinidor mula sa isang maliit na cabinet at umupo sa isang maliit na mesa sa gilid. "Maupo ka," sabi niya. Hindi ito isang utos kundi isang imbitasyon. Nag-aalangang umupo si Michelle sa tapat niya. Pinanood niya habang sumasandok si Daniel ng kanin at adobo. Isinubo nito ang unang kutsara, nginuya ng dahan-dahan. Naghihintay si Michelle, pinipigil ang kanyang hininga. "Masarap." Sabi ni Daniel, ang kanyang boses ay mas malumanay kaysa sa karaniwan. Tumingin ito sa kanya. "Salamat." Sa simpleng salitang iyon, naramdaman ni Michelle
na gumaan ang kanyang pakiramdam. Nag-usap sila sa una ay medyo alanganin. Tinanong ni Daniel kung kumusta na si Aya. Ikinuwento ni Michelle kung gaano kasaya ang kanyang anak na hindi na kailangang sumama sa trabaho dahil sa mas maikling oras niya. Tinanong naman ni Michelle ang tungkol kay Zoe. She's so quiet. Sabi ni Daniel, isang anino ng kalungkutan ang dumaan sa kanyang mga mata. Mahilig siyang mag-drawing, iyon ang mundo niya. Ang kanilang pag-uusap ay biglang natigil nang bumukas ang pinto ng opisina. Isang maliit na batang babae na may 2 tirintas at malalaking asul na mata ang pumasok. Nakasuot ito ng uniforme ng isang mamahaling eskwelahan at may bitbit na pink na backpack. Daddy, tapos na po ang klase ko. Sabi ng bata sa isang mahinang boses. Zoe. Sabi ni Daniel, ang kanyang mukha ay biglang nagliwanag. Ngunit ang liwanag na yon ay agad na naglaho nang makita ng bata si Michelle. Tumigil si Zoe sa kanyang paglalakad. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula kay Michelle patungo sa lalagyan ng pagkain sa mesa. At pagkatapos ay bumalik kay Michelle. Walang ngiti, walang pagbati, tanging isang malamig mapanuring tingin. Hi! Sinubukan ni Michelle na ngumiti ng buong puso. Ako si Michelle. Hindi sumagot si Zoe. Sa halip lumapit ito sa kanyang ama at mahigpit na yumakap sa binti nito na para bang naghahanap ng proteksyon mula sa isang estranghero. Ang kanyang mga mata ay hindi umalis kay Michelle, puno ng hinala. Sino siya, Daddy? Tanong ni Zoe. Ang kanyang boses ay halos isang bulong, ngunit sapat na malakas para marinig ng lahat. Naramdaman ni Michelle ang panlalamig sa buong katawan. Bigla siyang nakaramdam na parang isang magnanakaw na nahuli sa akto, isang nanghihimasok sa isang sagradong lugar. Tumayo siya ng mabilis. Sige po, Sir Daniel, aalis na po ako. Maraming salamat po ulit. Hindi na niya hinintay ang sagot. Mabilis siyang tumalikod at lumabas ng opisina. Ang malamig na tingin ng bata ay tila sumusunod sa kanyang likuran. Habang naglalakad siya palayo sa pasilyo, naintindihan niya. Ang utang na loob ay nabayaran na, ngunit isang bagong pader, mas mataas at mas mahirap sirain, ang biglang lumitaw sa pagitan nila. Ang pangako ng isang posibleng pagkakaibigan o pag-unawa ay hinarangan ng isang pares ng malungkot at hindi nagtitiwalang mga mata ng isang bata. Lumipas ang mga araw na naging linggo. Naging komportable si Michelle sa kanyang bagong trabaho. Mas mahinahon ang ritmo, mas magalang ang mga tao, at higit sa lahat, mas marami siyang oras para kay Aya. Ngunit ang imahe ng malamig na pagtanggap ni Zoe ay nanatili sa kanyang isipan, isang paalala ng hindi nakikitang pader sa pagitan niya at ni Daniel. Kadalasan ay nakikita niya si Daniel sa executive lounge, laging abala sa kanyang laptop. Ang kanyang mukha ay seryoso. Magalang silang nagbabatian isang tango. Isang formal na, "Good morning, sir." Ngunit ang koneksyon na tila nagsimulang mabuo sa kanyang opisina ay nawala pinalitan ng isang maingat na distansya. Isang Sabado ng hapon, habang pauwi na si Michelle, kasama si Aya nagsimulang umambon. Wala silang dalang payong. Sumilong sila sa ilalim ng waiting shed. Sa labas ng hotel, naghihintay na humina ang ulan. Tumingala si Aya sa langit, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigo. Mami, hindi na po tayo makakapunta sa park. Sabi niya, ang kanyang boses ay malungkot. Ipinangako ni Michelle na dadalhin niya ito sa kalapit na parke para maglaro. Bukas na lang anak, kapag maganda na ang panahon. Sabi ni Michelle, hinaplos ang buhok nito. Habang naghihintay sila, isang makintab na itim na kotse ang huminto sa harap nila. Bumukas ang bintana sa passenger side at nakita ni Michelle si Daniel sa driver's seat. Collins, tatawag niya. Sumakay na kayo. Ihahatid ko na kayo. Nag-atubili si Michelle. Naku, Sir Daniel, wag na po. Nakakahiya naman. Wag nang makulit. Lalakas pa ang ulan. Sabi niya, ang kanyang tono ay hindi tumatanggap ng pagtanggi.
Binuksan niya ang pinto sa likod mula sa loob. Walang nagawa si Michelle, kundi ang sumunod. Inalalayan niya si Aya papasok sa malambot na leather na upuan bago siya sumunod. Ang loob ng kotse ay may amoy ng bagong leather at banayad na pabango, isang mundo na malayo sa masikip at maingay na jeep na karaniwan nilang sinasakyan. Saan ang direksyon niyo? Tanong ni Daniel, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa salamin sa harap. Ibinigay ni Michelle ang address ng kanilang maliit na apartment. Habang nasa biyahe si Aya na hindi marunong mahiya ang bumasag sa katahimikan. Mr. Daniel, may kotse ka po pala. Sabi ni Aya, ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang tinitingnan ang lahat sa loob. Ang ganda po. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Daniel. Salamat, Aya. Kami po ni Mami wala kaming kotse. Patuloy ni Aya. Kaya po basang-basa kami kapag umuulan. Aya, saway ni Michelle, nahihiya. Ngunit tumawa lang si Daniel, isang tunay at maluwag na tawa, isang tunog na hindi pa naririnig ni Michelle mula sa kanya. Sa susunod na umulan, tawagan niyo ako. Susunduin ko kayo. Ang alok ay tila isang biro, ngunit mayroong katapatan sa kanyang boses. Nang makarating sila sa kanilang gusali, huminto ang ulan. Bago sila bumaba, may kinuha si Daniel mula sa upuan sa tabi niya, isang paper bag mula sa isang kilalang bookstore. Para kay Aya, sabi niya, iniabot ito sa bata. Nag-aalangang kinuha ito ni Aya at sumilip sa loob. Isang malaking coloring book na may mga larawan ng mga prinsesa at isang kahon ng 6 cm na pirasong Crayola ang laman nito. Wow! Sigaw ni Aya, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Niyakap niya ang coloring book ng mahigpit. Thank you po, Mr. Daniel. Thank you po, Han. Walang anuman, sabi ni Daniel. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Aya, ngunit mayroong kakaibang lungkot sa mga ito. Tila may ibang tao siyang nakikita sa kislap ng mga mata ng bata. Bumaba sila ng kotse. Bago pa man makapagpasalamat muli, si Michelle, tumunog ang telepono ni Daniel. Sinagot niya ito at ang kanyang mukha ay agad na naging seryoso. So, ano nga anong nangyari? Okay, papunta na ako. Mabilis siyang nagpaalam at pinaandar ang kotse palayo. Nag-iwan ng bakas ng usok at isang Michelle na puno ng mga tanong. Kinabukasan, Linggo, tinupad ni Michelle ang kanyang pangako. Dinala niya si Aya sa parke. Ang araw ay maganda at ang parke ay puno ng mga pamilyang naglalaro. Habang masayang naglalaro si Aya sa slide, naupo si Michelle sa isang bench, pinapanood siya. Pagkaraan ng ilang sandali, may narinig siyang pamilyar na boses. Pwede bang makiupo? Napatingala siya at nakita si Daniel, nakasuot ng simpleng polo shirt at maong. Sa tabi niya nakatayo si Zoe, mahigpit ang hawak sa kamay ng kanyang ama. Sir Daniel, gulat na sabi ni Michelle. Anong ginagawa niyo rito? Daniel na lang. Pagtatama niya, umupo sa tabi niya. Dito ko madalas dalhin si Zoe para mag-drawing. Itinuro niya ang isang sketchpad at isang set ng mga lapis na hawak ni Zoe. Tumahimik sila, sandali pinapanood ang kani-kanilang mga anak. Si Aya ay tumatakbo, tumatawa ng malakas, habang si Zoe naman ay tahimik na naupo sa ilalim ng isang puno at nagsimulang mag-drawing. Ang kanyang buong atensyon ay nasa papel. Salamat ulit kahapon, sabi ni Michelle. Tuwang-tuwa si Aya sa mga Crayola. Walang anuman, sagot ni Daniel, ang kanyang tingin ay nasa malayo. Naalala ko lang, ang asawa ko. Siya ang laging bumibili ng mga gamit sa sining para kay Zoe. Alam niya kung aling brand ang pinakamaganda, kung anong uri ng papel. Naputol ang kanyang boses. Sa unang pagkakataon, nagbukas siya ng tungkol sa kanyang personal na buhay. Minsan pakiramdam ko ay hindi ko alam ang ginagawa ko. Sinusubukan kong maging parehong ama at ina, pero palagi akong nagkukulang. Naiintindihan ko po iyan, mahinang sabi ni Michelle. Ganyan din po ang nararamdaman ko araw-araw. Nagkatinginan sila
At sa sandaling iyon, hindi na sila ang CEO at ang empleyado. Sila ay dalawang magulang na nag-iisa, dalawang taong sumusubok na buuin ang isang pamilyang may kulang. Maya-maya tumakbo si Aya palapit sa kanila, pawis at masaya. "Mami, uhaw na po ako." "Bibili kita ng juice," sabi ni Michelle. "Ako na." Alok ni Daniel tumayo. "Anong gusto nyo?" Habang naglalakad si Daniel papunta sa isang maliit na tindahan, lumapit si Aya kay Zoe na abala pa rin sa pagdodrawing. "Wow, ang ganda ng drawing mo," sabi ni Aya puno ng paghanga. "Ano yan?" Hindi sumagot si Zoe. Sa halip mabilis niyang itinago ang kanyang sketchpad na para bang isang sikreto ang kanyang ginagawa. "Pwede ba akong makipaglaro sa'yo?" Tanong ni Aya, hindi sumusuko. "Ayoko mo?" Matipid na sagot ni Zoe, hindi man lang tumitingin kay Aya. Bakit nalilitong tanong ni Aya? "Masaya kayang maglaro sa slide." "Maingay ka." Sabi ni Zoe, ang kanyang boses ay malamig. "At ayokong may kaibigan." Nasaktan si Aya sa sinabi nito. Ang kanyang masayang ngiti ay unti-unting nawala. Napansin ito ni Michelle at akmang lalapit na para aliwin ang kanyang anak. Nang bumalik si Daniel na may dalang 3 bote ng juice, nakita niya ang malungkot na mukha ni Aya at ang pag-iwas ni Zoe. "Anong nangyari?" tanong niya. "Wala po." Mabilis na sagot ni Michelle, ayaw gumawa ng issue. "Halika Aya, uminom ka na." Kinuha ni Aya ang juice ngunit yumakap sa kanyang ina. Nakita ni Michelle ang bahagyang pagkunot ng noo ni Daniel habang tinitingnan niya si Zoe. Alam niyang naintindihan nito ang nangyari. Ang mainit na sandali ng pag-uusap nila kanina ay biglang pinalamig ng tensyon sa pagitan ng kanilang mga anak. Ang mga biyak ay hindi lang sa pagitan nila bilang matatanda. Mas malalim ito, mas komplikado, at ito ay nasa puso ng 2 batang babae na kahit magkasing edad ay nabubuhay sa magkaibang mundo. Nang gabing iyon, habang mahimbing nang natutulog si Aya, may natanggap si Michelle na isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito. 2 salita lang ang nakasulat, ngunit sapat na iyon para manlamig ang kanyang buong katawan at bumalik ang lahat ng takot na matagal na niyang ibinaon sa limot. "Bumalik na ako." Ang text message ay nagniningning. Sa dilim ng kanyang maliit na kwarto, ang 2 salita ay tila may sariling bigat na dumadagan sa dibdib ni Michelle. "Bumalik na ako." Hindi niya kailangang tingnan kung sino ang nagpadala. Iisang tao lang ang may kakayahang magpadala ng ganitong mensahe na parang isang sumpa. Si Leo, ang ama ni Aya. Ang lalaking 10 taon na niyang hindi nakikita ang multo ng kanyang nakaraan. Akala niya ay tuluyan ng naglaho. Pinatay niya ang kanyang telepono, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Humiga siya sa tabi ni Aya, niyakap ang natutulog na katawan nito at sinubukang ipikit ang kanyang mga mata. Ngunit ang pagtulog ay hindi dumating. Sa halip, ang mga alaala ang dumalaw, ang matatamis na pangako, ang mga kantang isinulat para sa kanya, ang nangiting kayang magpatunaw ng kanyang puso, at ang kasunod na sakit, ang biglaang paglalaho nang malaman nitong nagdadalang tao siya. Kinabukasan, sinubukan niyang balewalain ang mensahe. Itinuring niya itong isang masamang panaginip. Ibinuhos niya ang kanyang sarili sa trabaho sa pag-aalaga kay Aya, sa pag-asang kung hindi niya ito papansinin, ay kusa itong mawawala. Ngunit ang mga multo ay bihirang umalis ng kusa. Isang gabi, 3 araw pagkatapos ng mensahe, habang naghahanda sila ni Aya ng hapunan, isang sunod-sunod at mariing katok sa pinto ang pumunit sa katahimikan. Hindi ito ang karaniwang katok ng isang kapitbahay. Mayroon itong pagkaapurahan, isang pagpupumilit na nagpatayo ng balahibo sa kanyang mga braso. "Aya, manatili ka lang dyan," mahinang sabi ni Michelle, pinunasan ang kanyang mga kamay sa duster. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto at sumilip sa maliit na butas nito. Ang kanyang puso ay biglang tumigil sa pagtibok. Nakatayo sa labas ang isang lalaking nakasuot ng itim na leather jacket, ang buhok
ay medyo mahaba at magulo sa isang paraang tila pinag-isipan at ang kanyang mukha. Mas may edad na may kaunting guhit na sa gilid ng mga mata, ngunit yun pa rin ang mukhang nagbigay sa kanya ng langit at impyerno. Si Leo, bumalik siya sa alaala, bumalik sa realidad at ngayon ay nasa labas na ng kanyang pintuan. Huminga siya ng malalim. Hindi siya ang babaeng 20 taong gulang na madaling mauto. Isa na siyang ina, isa na siyang survivor. Dahan-dahan niyang binuksan ng pinto sapat lang para makita siya. Anong kailangan mo, Leo? Tanong niya ang kanyang boses ay mas matatag kaysa sa kanyang nararamdaman. Isang malawak na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Leo. Ang ngiting iyon, ang ngiting kayang mangakit at manlinlang. Hindi ka pa rin nagbabago, Mitch. Lalo ka pang gumanda. Hindi natinag si Michelle. Hindi ko itatanong ulit, anong ginagawa mo dito? Ang nangiti ni Leo ay bahagyang nawala, napalitan ng isang ekspresyon ng pagkukunwaring nasasaktan. Grabe ka naman. 10 taon, Mitch. Hindi mo ba ako papapasukin man lang? Tumingin ito sa loob ng apartment, ang mga mata ay naghahanap. Nandyan ba siya ang anak natin? Humigpit ang panga ni Michelle. Wala kang anak dito. Aray? Sabi ni Leo, idinikit ang kamay sa kanyang dibdib. Nagbago na ako, Mitch. Seryoso. Marami akong pinagdaanan. Marami akong na-realize. Ang pinakamalaking pagkakamali ko ay ang iwanan ka. Lumapit siya, sinubukang hawakan ang kanyang kamay. Ngunit mabilis itong iniatras ni Michelle. Huli na ang lahat, Leo. 10 taon na ang huli mo. Hindi pa huli ang lahat. Pagpupumilit niya ang kanyang boses ay naging mas desperado. Nakita kita, Mitch. Nakita ko ang mga post ng mga katrabaho mo. Hotel, mukhang maganda ang buhay mo ngayon. Mayaman na siguro ang bago mo. Doon na unawaan ni Michelle. Hindi ito tungkol sa pagsisisi. Ito ay tungkol sa pera. Wala kang pakialam sa buhay ko. May pakialam ako. Tumaas ang kanyang boses. May pakialam ako dahil anak ko si Aya May, karapatan ako sa kanya. At may karapatan akong maging bahagi ng magandang buhay na meron kayo ngayon. Karapatan. Tumawa si Michelle, isang tawang walang bahid ng saya. Nasaan ang karapatan na yan? Nung mag-isa akong nagtatrabaho sa 2 lugar para lang may pambili ng gatas niya. Nasaan ka noong may lagnat siya at kailangan kong isugod sa ospital ng mag-isa? Nasaan ka sa bawat kaarawan niya sa bawat Pasko? Huwag mong babanggitin sa akin ang salitang karapatan. Nakita niya ang galit sa mga mata ni Leo. Ang maskara ng pagiging maamo ay unti-unting natatanggal. Kaya pala ang tapang mo na ngayon. Dahil sa kanya sa boss mo, nakita ko siya. Palagi kang sinusundo. Ano yun ang sugar daddy mo? Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Leo. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Nagulat si Michelle sa sarili niyang ginawa, ngunit hindi niya ito pinagsisihan. Hinawakan ni Leo ang kanyang namumulang pisngi, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Magbabayad ka para dyan, Michelle. Banta niya sa isang mababang boses. Ano kaya ang sasabihin ng bago mong amo kapag nalaman niyang ang empleyado niyang mukhang anghel ay may nakaraan na ayaw niyang malaman ng iba? Isang nakaraan na kasama ako. Umalis ka na. Maring sabi ni Michelle, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at takot. Kung hindi ka aalis, tatawag ako ng pulis. Tumawa si Leo. Sige lang, gawin mong mas malaking eskandalo. Tingnan natin kung sino ang mas masisira. Nang akma na siyang magsasalita, ulit isang pamilyar na tunog ang narinig nila mula sa kalsada. Ang marahang ugong ng isang mamahaling makina. Ang mga ilaw ng isang itim na kotse ay tumama sa kanilang kinatatayuan na nagbigay liwanag sa tensyonadong eksena. Ang kotse ni Daniel. Huminto ito sa tapat ng gusali. Ang ekspresyon ni Leo ay nagbago. Ang galit ay napalitan ng inggit at pagkalkula. Itinuwid niya ang kanyang jacket at ngumisi.
Mukhang dumating na ang knight in shining armor mo. Nanlamig ang buong katawan ni Michelle. Hindi ngayon. Parang awa na hindi ngayon. Bumukas ang pinto ng kotse at lumabas si Daniel. Nakita niya agad ang eksena si Michelle na nakatayo sa may pinto. Ang kanyang mukha ay namumutla at isang estrangherong lalaki na nakatayo. Nang napakalapit sa kanya ang postura ay agresibo. Dahan-dahan siyang naglakad palapit, ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa dalawa. Ang kanyang presensya ay kalmado, ngunit may bigat. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang tingin ay sapat na para magtanong anong nangyayari dito. Nakatayo si Michelle sa gitna ng dalawang mundo. Ang kanyang nakaraan na ayaw siyang bitawan at ang kanyang hinaharap na hindi niya tiyak kung para sa kanya. Ang hangin ay biglang bumigat, pumuno ng mga salitang hindi pa binibigkas at mga panganib na malapit ng sumabog. Ang multo ay hindi na lang isang alaala. Ito'y nagkatawang tao at nakatayo na ngayon sa pagitan niya at ng lalaking nagsimula niyang pagkatiwalaan. Ang ulan ay nagsimulang pumatak ilang sandali matapos umalis si Daniel. Sa una ito'y mahinang ambon lamang, isang malungkot na saliw sa mabigat na katahimikang naiwan sa pagitan nila ni Leo. Isinara ni Michelle ang pinto. Ang lock ay tumunog na parang isang hatol at sumandal siya rito. Ang kanyang puso ay kumakaripas sa loob ng kanyang dibdib. Sa sala, si Aya ay naglalaro. Walang kamalay-malay sa bagyong namumuo sa labas ng kanilang pinto. Ngunit ang katahimikan ay hindi nagtagal. Nagsimula ito sa isang sigaw mula sa kalsada. Michelle, ang pangalan niya, isinigaw nang may halong pait at alak ay tumagos sa manipis na pader ng kanyang apartment. Napatayo siya ng tuwid. Ang bawat himaymay ng kanyang katawan ay nanigas. Michelle, alam kong nandyan ka. Huwag kang magtago. Tumingin si Aya sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagtataka. Mami, sino po yon? Wala yon, anak. Mabilis na sabi ni Michelle, sinubukang gawing normal ang kanyang boses. Lasing lang siguro. Mag-drawing ka na lang ulit. Pero ang sigaw ay lumakas palapit ng palapit. Narinig na niya ngayon ang mga yabag nito sa hagdanan, mabibigat at hindi pantay. At pagkatapos ang unang malakas na kalabog sa kanilang pinto. Isang malakas na tunog na yumanig sa buong apartment. Napasigaw si Aya sa takot at tumakbo para yumakap sa binti ng kanyang ina. Buksan mo to, Michelle. Mag-usap tayo. Huwag mong isipin na maitatago mo sa akin yung bago mong buhay. Ang bawat kalabog ay parang suntok sa kanyang dibdib. Narinig niya ang pagbukas ng mga pinto ng kanilang mga kapitbahay, ang mga bulungan, ang mga usyosong mata na sumisilip. Ang kahihiyan ay parang apoy na gumapang sa kanyang balat, mas mainit at mas masakit kaysa sa galit. Mami, natatakot po ako. Umiiyak na, sabi ni Aya. Iyon na ang nagtulak kay Michelle. Ang takot ng kanyang anak ay mas matimbang kaysa sa sarili niyang takot. Yumuko siya. Pumunta ka sa kwarto, baby. Magtago ka sa ilalim ng kumot at takpan mo ang tenga mo. Huwag kang lalabas hanggat hindi kita tinatawag, okay? Tumango si Aya, ang mga luha ay umaagos sa kanyang mga pisngi at mabilis na tumakbo papasok sa silid. Huminga ng malalim si Michelle, pinunasan ng sariling mga luha at buong tapang na binuksan ang pinto. Ang amoy ng alak at basang damit ay sumalubong sa kanya. Nakatayo roon si Leo, ang kanyang buhok ay basa at nakadikit sa kanyang noo. Ang kanyang mga mata ay namumula sa galit at kalasingan. Ang ulan sa labas ay bumubuhos na ngayon nang malakas, isang perpektong salamin ng unos sa kanyang harapan. Ayan ka na pala, sabi ni Leo. Ang kanyang mga salita ay bahagyang hindi maintindihan. Akala mo, matatakasan mo ako. Umalis ka na, Leo, mariing sabi ni Michelle. Nanggugulo ka lang. Nanggugulo. Tumawa siya, isang tawang mapait. Ako pa ang nanggugulo.
Ikaw tong nabubuhay sa kasinungalingan. Nagpapakasarap ka sa pera ng mayaman mong amo, habang ikaw ano? Hamon ni Michelle. Habang ikaw ay nagpabaya sa sarili mong anak, sa loob ng 10 taon, wala kang karapatang manumbat dito. Biglang nawala ang pagtawa sa mukha ni Leo. Pinalitan ito ng purong galit. Mabilis siyang humakbang pasulong at marahas na hinawakan ng braso ni Michelle. Sino ka para pagsalitaan ako ng ganyan? Kung hindi dahil sa lalaking yon, bumabalik ka pa rin sa akin. Bitawan mo ako. Sigaw ni Michelle sinusubukang kumawala. Ngunit mas malakas si Leo. Idiniin niya si Michelle sa pader sa tabi ng pinto. Ang sakit mula sa pagkakabangga ay nagbigay ng mga bituin sa kanyang paningin. Hindi mo ako iiwanan ng ganun-ganun lang, Michelle. Hindi pagkatapos ng lahat, akin ka. Naiintindihan mo. Sa sandaling iyon, isang matinding liwanag ang tumama sa kanilang dalawa na nagmumula sa isang kotseng papalapit. Napatingin si Leo na silaw at nagmura. Ang itim na kotse ni Daniel ay huminto sa tapat ng gusali. Ang makina nito ay marahang umuugong sa gitna ng malakas na ulan. Mabilis na bumukas ang pinto ng driver's seat. Lumabas si Daniel hindi pinansin ng ulan na agad bumasa sa kanyang mamahaling damit. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy habang nakatingin sa kamay ni Leo na mahigpit na nakahawak sa braso ni Michelle. Naglakad siya palapit, ang kanyang mga hakbang ay mabagal ngunit may bigat. Bawat hakbang ay tila nagpapabigat sa hangin. Bitawan mo siya, sabi ni Daniel. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito'y may awtoridad na tila kayang magpatigil ng bagyo. Nginisihan siya ni Leo, pinalakas ng alak at ng pagdating ng kanyang karibal. At sino ka para utusan ako? Ang knight in shining armor niya, ang sugar daddy. Sabihin mo sa akin magkano ba ang bayad mo sa kanya? Bago pa man matapos ni Leo ang kanyang sasabihin, kumilos si Daniel. Hindi ito isang galaw ng isang nag-iisip na CEO. Ito ay isang mabilis at primal na reaksyon. Isang suntok. Isang malutong na tunog ng butong, tumama sa laman ang umalingaw-ngaw, mas malakas pa kaysa sa tunog ng ulan. Napasigaw si Michelle. Si Leo ay tumalsik pa atras, nabitawan si Michelle at bumagsak sa basang semento. Dugo ang umagos mula sa kanyang labi. Tumingin siya kay Daniel ng may halong gulat at galit. Hinayupak ka, sigaw ni Leo habang sinusubukang tumayo. Sumugod siya kay Daniel na parang isang sugatang hayop. Nagpang-abot sila, isang magulo at desperadong away sa gitna ng ulan. Mga suntok ang nagpalitan, mga mura ang isinigaw. Hindi ito isang magandang laban. Ito ay marumi personal at puno ng galit. Ang mga kapitbahay ay nagsilabasan na ngayon sa kanilang mga bintana, mga aninong nanonood sa likod ng kanilang mga kurtina. Napatakip si Michelle sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang pinapanood ang lalaking kilala niya bilang isang tahimik at kagalang-galang na tao na naging isang taong hindi niya kilala, isang taong marunong gumamit ng kanyang mga kamao ng may nakakakilabot na bisa. Ang away ay natapos ng kasing bilis ng pagsisimula nito. Sa isang malakas na tulak, itinumba ni Daniel si Leo sa isang tumpok ng mga basurahan. Si Leo ay umungol sa sakit, sinubukang bumangon ngunit sumuko na. Puta, bulong ni Leo dinuraan ng dugo. Tumingin siya kay Daniel pagkatapos ay kay Michelle. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagbabanta. Hindi pa tayo tapos. Dahan-dahan siyang tumayo, humihingal at naglakad pa ika-ika palayo sa dilim ng gabi. Ang katahimikan na naiwan ay mas nakakabingi kaysa sa ingay kanina. Tanging ang tunog na lang ng malakas na ulan at ang kanilang mabibigat na paghinga ang maririnig. Dahan-dahang lumingon si Daniel kay Michelle. Ang kanyang buhok ay basang-basa, may maliit na sugat sa kanyang pisngi, at ang kanyang damit ay may bahid ng putik. Ngunit ang pinaka-nagpabalik sa kanya ay ang kanyang mga mata. Wala na ang kalmadong CEO.
Sa halip na roon ang isang matinding tingin, isang bagay na mailap at mapanganib. Okay ka lang? Tanong niya ang kanyang boses ay bahagyang paos habang humahakbang palapit sa kanya. Ngunit sa halip na tumakbo sa kanya para sa proteksyon si Michelle ay umurong. Itinaas niya ang kanyang kamay. Ang takot na naramdaman niya para kay Leo ay napalitan ng isang bagong uri ng takot. Isang takot para sa lalaking nasa harapan niya. Ang karahasan. Ang galit. Hindi niya ito nakita dati. Ang lalaking ito ay isang estranghero. Huwag! Bulong niya ang kanyang boses ay nanginginig. Huwag kang lalapit sa akin. Ang sakit at pagkalito sa mukha ni Daniel ay malinaw na nakikita kahit sa dilim ng gabi. Ngunit hindi na ito nakita ni Michelle. Mabilis siyang pumasok sa kanyang apartment at isinara ang pinto, iniwan si Daniel na nakatayong mag-isa sa gitna ng bumubuhos na ulan. Ang pader sa pagitan nila ay hindi na isang hindi nakikitang bagay. Ito'y naging totoo, itinayo ng karahasan at pinatibay ng takot. At sa sandaling iyon, alam ni Michelle na ang anumang nagsisimulang mamuo sa pagitan nila ay nabasag na kasing durog ng kanyang tiwala. Ang eskandalo sa labas ng apartment ni Michelle ay hindi na natiling lihim. Sa mundong pinapatakbo ng pera at kapangyarihan ang mga balita, lalo na ang mga balitang kasing eskandaloso ng isang CEO na nakikipagbugbugan sa isang looban ay kumakalat ng mas mabilis kaysa sa apoy. At walang sino man ang mas mabilis makasagap ng ganitong balita kaysa kay Doña Imelda. Si Doña Imelda ang ina ng yumaong asawa ni Daniel. Isa siyang matronang nabubuhay sa isang toring-garing na gawa sa lumang pera at mga koneksyon sa lipunan. Para sa kanya ang pangalan ng kanilang pamilya ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay. Mula nang mamatay ang kanyang nag-iisang anak na babae si Clarissa, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang atensyon at kontrol sa kanyang nag-iisang apo si Zoe. At sa lalaking sinisisi niya sa pagkamatay ng kanyang anak si Daniel. Nang makarating sa kanya ang balita tungkol sa insidente, ipinatawag niya agad ang kanyang pinagkakatiwalaang imbestigador. Sa loob lamang ng 24 na oras, isang manipis na folder na kulay brown ang ipinatong sa kanyang antigong mesa. Ang pangalan sa folder, Michelle Collins. Binuklat ni Doña Imelda ang folder, ang kanyang mga kuko na perpektong nakamanicure ay marahang dumadampi sa bawat pahina. Ang mga litrato ni Michelle ay naroon mga kuhang patago habang papasok ito sa trabaho, habang sinusundo si Aya sa eskwelahan. Mga impormasyon tungkol sa kanyang mga dating trabaho, ang kanyang tirahan, ang katotohanang isa siyang ina na walang asawa. At syempre ang pangalan ni Leo. Isinara ni Doña Imelda ang folder. Ang kanyang mukha ay kalmado na parang isang nagyayelong lawa. Ngunit sa ilalim nito, isang malamig na galit ang kumukulo. Isang hamak na serbidora, isang babaeng may anak sa pagkadalaga. Ito ang babaeng sumisira sa pangalan ng kanyang pamilya at lumalapit sa kanyang apo, hindi. Hinding-hindi niya ito papayagan. Kinabukasan isang personal na mensahero ang nag-abot ng isang sobre kay Michelle sa lobby ng hotel. Nakasulat sa loob sa isang magandang sulat kamay ay isang imbitasyon para sa isang personal na pag-uusap. Walang pangalan ng nagpadala, tanging isang address sa Forbes Park at isang oras. Kinabahan si Michelle, ngunit alam niyang hindi niya ito maaring tanggihan. Ang imbitasyon ay parang isang utos. Ang address ay isang mansyon na papalibutan ng matataas na pader at mga bakal na tarangkan na parang isang kuta. Isang hardinero ang nagbukas para sa kanya at iginiya siya sa isang malawak na hardin na puno ng mga puting rosas. Sa gitna ng hardin, sa ilalim ng isang puting gazebo, isang babae ang nakaupo sa isang mesang bakal na may kasamang set ng tsa. Nakasuot ito ng isang eleganteng puting bestida. Ang kanyang buhok, na may mga bahid na ng kulay abo, ay perpektong nakaayos. Ang kanyang postura
ay tuwid at marangal. Nang tumingala ito, nakita ni Michelle ang isang pares ng mga matang kasing talim ng yelo. "Miss Collins, salamat sa pagdating." Sabi ni Doña Imelda, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit walang bahid ng init. "Ako si Imelda, ang lola ni Zoe." Ang mga salita ay tumama kay Michelle. Ang lola, ang ina ni Clarissa. Bigla ang lahat ay naging malinaw. "Maupo ka," alok ni Doña Imelda, ikinumpas ang kamay sa upuang nasa tapat niya. Nanginginig na naupo si Michelle. Isang katulong ang tahimik na nagsalin ng tsa sa isang porselanang tasa at inilapag ito sa harap niya. "Huwag kang mag-alala, hindi ito lason," sabi ni Doña Imelda. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. "Diretsahan na tayo, Miss Collins. Alam ko kung sino ka, alam ko kung ano ka, at alam kong may nangyari 2 gabi na ang nakalipas." Namutla si Michelle. "Wala po yung kinalaman kay Sir, kay Daniel." "Talaga ba?" Tinaas ni Doña Imelda ang isang kilay. Isang CEO ng isang multibilyong kumpanya na nakikipagsuntukan sa isang eskinita para sa isang serbidora. Sa tingin ko, may kinalaman ito sa kanya at sa pangalan ng pamilya namin. Huminga ng malalim si Doña Imelda at ipinatong ang kanyang tasa. "Mahal na mahal ko ang aking apo, si Zoe. Siya na lang ang natitira sa akin mula sa aking anak at gagawin ko ang lahat para protektahan siya." Ang kanyang tingin ay tumagos kay Michelle. Si Daniel, mula nang mamatay si Clarissa, ay naging pabaya. Inilibing niya ang kanyang sarili sa trabaho. Hindi niya kayang palakihin si Zoe ng mag-isa. Kailangan ni Zoe ng isang ina. Ngunit hindi ikaw ang inang iyon. Bawat salita ay isang sampal. "Hindi mo ako kilala." Mahinang sabi ni Michelle. "Kilala kita," sagot ni Doña Imelda. "Kilala ko ang uri mo. Nakikita ko ang paraan ng pagtingin mo kay Daniel. Nakikita mo siya bilang isang paraan para makaahon sa kahirapan. Isang hagdan." "Hindi po yan totoo." Protesta ni Michelle. Hindi siya pinansin ni Doña Imelda. Kinuha niya ang kanyang Hermes na bag at mula rito ay inilabas ang isang checkbook at isang Mont Blanc na pluma. Isinulat niya ang isang halaga, pinunit ang tseke at marahang inilapit ito sa ibabaw ng mesa patungo kay Michelle. Ang mga numero sa tseke ay nakakasilaw. Sapat na yon para bayaran ang lahat ng kanyang utang, para bumili ng isang maliit na bahay, para hindi na mag-alala sa loob ng maraming taon. "Ito," sabi ni Doña Imelda, "ay isang tulong, isang regalo. Ituring mo itong bayad sa lahat ng iyong problema. Kunin mo ito at umalis ka. Umalis ka sa hotel. Umalis ka sa buhay ni Daniel. At higit sa lahat, umalis ka sa buhay ng apo ko. Humanap ka ng ibang syudad. Magsimula ka ng bagong buhay." Tinitigan ni Michelle ang tseke. Pagkatapos ay tumingin siya sa mukha ni Doña Imelda. Ang kanyang takot ay unti-unting napalitan ng isang tahimik na galit. Ang kanyang dignidad ay hindi mabibili. Ang kanyang pagkatao ay hindi isang bagay na maaaring lagyan ng presyo. Dahan-dahan itinulak niya pabalik ang tseke. "Hindi ko kailangan ng pera niyo, ma'am," sabi ni Michelle. Ang kanyang boses ay matatag. Ang mga mata ni Doña Imelda ay kumitid. "Isipin mong mabuti, Miss Collins. Ito ang madaling paraan. Ang pagmamahal ko sa anak ko ay hindi nabibili," sabi ni Michelle. "At kung ano man ang namamagitan sa amin ni Daniel, ay isang bagay na wala kayong karapatang pakialaman." Tumayo si Michelle. "Salamat sa tsa. Aalis na ako." Habang tumatalikod siya para maglakad palayo, narinig niya ang huling salita ni Doña Imelda na sinabi sa isang malamig at puno ng pagbabantang boses. "Kung hindi ka aalis ng kusa," sabi ng matanda, "sisiguraduhin kong pagsisisihan mong hindi mo tinanggap ang alok ko." Ang babala ay nanatili sa hangin, mas malamig pa kaysa sa simoy ng umaga. Naglakad palayo si Michelle. Ang kanyang puso ay kumakabog, ngunit ang kanyang ulo ay nakataas. Tumanggi siyang yumuko, ngunit habang papalabas siya ng mga bakal na tarangkahan ng mansyon,
Alam niya na isang bagong digmaan ang kasisimula pa lamang. At sa pagkakataong ito, ang kanyang kalaban ay hindi isang lasing na multo mula sa nakaraan, kundi isang reyna na nakaupo sa kanyang trono, handang gawin ang lahat para protektahan ang kanyang kaharian. Lumipas ang 2 linggo na puno ng hindi maipaliwanag na tensyon. Si Daniel ay paulit-ulit na humingi ng tawad kay Michelle para sa gabing iyon sa pamamagitan ng mga text message, mga maikling pag-uusap sa lounge, kahit sa isang sulat na iniwan niya sa kanyang locker. Sinabi niyang hindi niya napigilan ang kanyang sarili na ang nakita niyang pananakit sa kanya ni Leo ay nag-trigger ng isang bagay sa loob niya. Unti-unti sa kabila ng takot, nagsimulang manumbalik ang tiwala ni Michelle. Nakita niya ang pagsisisi sa kanyang mga mata, isang pagsisisi na totoo at malalim. Upang patunayan na seryoso siya at gusto niyang bumawi, inimbitahan ni Daniel si Michelle sa taunang charity gala ng kanilang kumpanya. Gusto kong makilala ka ng lahat, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Hindi bilang isang empleyado, kundi bilang ang babaeng mahalaga sa akin. Ang mga salitang iyon ay nagpatunaw sa natitirang yelo sa puso ni Michelle. Sa unang pagkakataon, pinayagan niya ang kanyang sarili na umasa. Pumayag siya. Ang gabi ng gala ay parang isang panaginip. Hiniram ni Michelle ang isang simpleng puting bestida mula sa isang kaibigan, isang bestidang nagpatingkad sa kanyang natural na kagandahan. Si Daniel na sumundo sa kanya ay hindi maalis ang kanyang mga mata habang bumababa siya ng hagdan. Sa unang pagkakataon, nakita nilang dalawa ang isa't isa na hindi nakasuot ng uniforme o damit pang opisina, at ang nakita nila ay nagustuhan nila. Ang ballroom ng hotel ay nabago at naging isang lugar ng mahika-puno ng mga taong nakasuot ng magagarang damit, kumikinang na alahas, at ang marahang tunog ng isang string quartet. Sa simula, si Michelle ay kinabahan. Pakiramdam niya ay hindi siya kabilang doon. Ngunit si Daniel ay hindi umalis sa kanyang tabi. Ipinakilala niya si Michelle sa kanyang mga kasosyo, sa negosyo, sa mga miyembro ng board, hindi bilang si Michelle ang staff, kundi bilang si Michelle ang aking kasama ngayong gabi. Ang paggalang sa kanyang boses ay nagbigay kay Michelle ng lakas ng loob. Nagsimula siyang maging komportable. Ngumiti siya, nakipag-usap, at sa isang punto isinayaw siya ni Daniel sa gitna ng sahig. Habang ang kanilang mga katawan ay magkalapit sa ilalim ng mga kumikinang na ilaw, naramdaman ni Michelle na parang nasa isang fairy tale siya. Nakikita mo ba? Bulong ni Daniel sa kanyang tainga. Bagay ka dito. Bagay ka sa tabi ko. Sa sandaling iyon, naniwala siya. Ngunit ang mga fairy tale ay may mga kontrabida, at ang kontrabida ng gabing iyon ay dumating ng hindi inaasahan. Habang tumatawa sila sa isang biro, isang malamig na boses ang bumasag sa kanilang sandali. Daniel Apo, hindi mo man lang ba ako ipapakilala sa iyong kasama? Napatigil sila. Nakatayo sa kanilang harapan, si Doña Imelda, mukhang isang reyna sa kanyang itim na gown na may kwintas na perlas. Ang kanyang nangiti ay matamis, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim. Ang buong katawan ni Daniel ay nanigas. Lola, sabi niya, ang kanyang boses ay formal. Hindi ko alam na darating ka. Hindi ko palalampasin ang pinakamahalagang gabi ng kumpanya, syempre, sabi ni Doña Imelda bago ibinaling ang kanyang tingin kay Michelle. Tiningnan niya si Michelle mula ulo hanggang paa, isang tingin na mapanuri at mapanghamak. At ikaw siguro si Miss Collins. Magandang gabi po, ma'am. Magalang na, sabi ni Michelle. Daniel, kumuha ka nga ng champagne para sa akin. Utos ni Doña Imelda, hindi inaalis ang kanyang tingin kay Michelle. Nag-atubili si Daniel, ayaw iwanan si Michelle, ngunit sa huli ay sumunod. Nang sila na lang dalawa ang naiwan, ang ngiti sa mukha ni Doña Imelda ay nawala. Ang tapang mo, sabi niya sa isang mababang boses.
Pagkatapos ng ating pag-uusap, nagkaroon ka pa rin ng lakas ng loob na magpakita rito na suot ang isang mumurahing bestida at nagpapanggap na kabilang ka. Hindi po ako nagpapanggap. Matatag na sagot ni Michelle. Talaga ba? Tumawa ng mahina si Doña Imelda. Sa sandaling iyon, isang waiter ang dumaan na may dalang tray ng mga kopita ng red wine. Kumuha si Doña Imelda ng isa. Alam mo, ang kwento mo ay talagang kahanga-hanga. Isang mahirap na ina na may anak sa labas na biglang nakahanap ng isang mayamang tagapagligtas. Napaka-klise. Ang mga salita ay tumama ng masakit. Hindi niyo po alam ang kwento ko. Oo, alam na alam ko. Sabi ni Doña Imelda lumapit. Alam kong ang lalaking bumugbog sa manugang ko ay ang ama ng iyong anak. Isang lasenggo at basagulero. At alam kong ginagamit mo ngayon ang aking manugang para takasan ang miserable mong buhay. Sabihin mo sa akin, magkano na ang nakuha mo sa kanya? Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang mapansin ang tensyon. Ang kanilang mga bulungan ay humina habang sila'y nakikinig. Wala akong kinukuha sa kanya. Giit ni Michelle, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at kahihiyan. Mahal! Bago pa man niya matapos ang salita, nangyari ang hindi inaasahan. Ang pagkilos ay mabilis at kalkulado. Itinaas ni Doña Imelda ang kanyang kopita. Kung ganoon, sabi niya, ang kanyang boses ay biglang lumakas para marinig ng lahat. Ito ang nararapat sa mga ahas na trying hard umakyat sa lipunan. At ibinuhos niya ang laman ng kopita sa dibdib ni Michelle. Ang malamig na red wine ay dumaloy sa puting bestida ni Michelle na lumikha ng isang malaki at nakakakilabot na mantsa na parang dugo. Ang lahat ng tunog sa ballroom ay biglang tumigil. Ang musika, ang tawanan, ang bulungan, lahat ay namatay. Daan-daang pares ng mga mata ang nakatuon sa kanila. Napatigil si Michelle. Ang lamig ng alak, ang bigat ng kahihiyan, ang sakit ng pang-aalipusta. Pakiramdam niya ay hinubaran siya sa harap ng buong mundo. Hindi siya makagalaw, hindi siya makahinga. Ang fairy tale ay naging isang bangungot. Sa sandaling iyon, bumalik si Daniel, may hawak na 2 baso ng champagne. Nakita niya ang eksena, ang pulang mantsa sa bestida ni Michelle, ang itsura ng pagkagapi sa kanyang mukha, at ang matagumpay na ngiti sa mga labi ng kanyang lola. Ano ang ginawa mo? Sumigaw si Daniel, ibinagsak ang mga baso sa sahig. Ang tunog ng nabasag na kristal ay muling pumuno sa nakakabinging katahimikan. Hinubad niya ang kanyang suit jacket at mabilis na ipinatong ito sa mga balikat ni Michelle. Tinatakpan ng mantsa, sinusubukang ibalik ang dignidad na ninakaw mula sa kanya. Ngunit huli na ang lahat. Tumingin si Michelle sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng mga luha na hindi na niya kayang pigilan. Tumingin siya sa mga mapanuring mukha sa paligid. At pagkatapos, tumakbo siya. Tumakbo siya palayo, sa ballroom palayo, sa mga mapanghusgang tingin palayo kay Daniel palayo, sa isang mundong hinding-hindi siya tatanggapin. Naiwan si Daniel nakatayo sa gitna ng ballroom. Nakaharap siya sa kanyang lola. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit na hindi pa nakikita ni Doña Imelda kailanman. Ang pagpili ay malinaw na ngayon. Hindi na ito tungkol sa pagitan ng pamilya at ng isang babae. Ito ay pagpili sa pagitan ng isang mapanirang nakaraan at isang posibleng hinaharap. At sa gabing iyon, alam ni Daniel na kailangan niyang pumili kahit na ang kapalit nito ay ang pagsira sa lahat ng kanyang nakasanayan. Hinabol ni Daniel si Michelle. Nakita niya itong tumatakbo sa mahabang pasilyo ng hotel palayo. Sa ballroom, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi. Michelle, teka lang. Sigaw niya. Naabutan niya ito. Malapit sa mga elevator. Hinawakan niya ang braso nito ng marahan. Michelle, kausapin mo ako. Humarap si Michelle sa kanya, ang kanyang muka ay basang-basa ng luha, ang makeup ay kumalat na. Ang jacket ni Daniel ay nakabalot pa rin sa kanya, isang madilim na pananggalang sa kanyang puting bestida na may mantsa.
Ano pa ang kailangan nating pag-usapan, Daniel? Sabi niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng sakit. Nakita mo ang nangyari. Narinig mo sila. Tama ang lola mo. Hindi ako nabibilang sa mundo niyo. Isa lang akong kahihiyan para sa'yo. Hindi yan totoo, Maring, sabi ni Daniel. Hindi totoo. Tumawa si Michelle, isang tawang mapait. Buksan mo ang mga mata mo. Isa akong serbidora. Mag-isa kong pinalaki ang anak ko. At ikaw si Daniel, ang CEO, ang may-ari. Hanggang dito na lang tayo. Kahit anong subukan natin, palaging may hahadlang. Palaging may magpapaalala sa akin kung saan lang ako lulugar. Hindi ako papayag, sabi ni Daniel. Pero ako, pagod na akong lumaban. Sabi ni Michelle, umiling-iling. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod na mas malalim pa kaysa sa pisikal na kapaguran. Ito ay pagod ng kaluluwa. Pagod na akong patunayan ang sarili ko. Siguro tama sila. Siguro mas mabuti kung mananatili na lang ako sa mundo ko at ikaw sa mundo mo. Mas simple, mas hindi masakit. Dumating ang elevator. Pumasok siya sa loob, hindi na lumingon. Paalam, Daniel. Nang magsara ang mga pinto ng elevator, nakatayo si Daniel doon mag-isa. Sa pasilyo, ang tunog ng party mula sa ballroom ay tila isang malayong insulto. Pakiramdam niya ay may kinuha mula sa kanya isang bagay na mahalaga at hindi niya alam kung paano ito babawiin. Kinabukasan, hindi pumasok si Michelle sa trabaho. Nag-file siya ng leave of absence. Sinubukan siyang tawagan ni Daniel, ngunit hindi nito sinasagot ang kanyang telepono. Pumunta siya sa apartment nito, ngunit sinabi ng kapitbahay na umalis sila ni Aya at hindi alam kung kailan babalik. Naging walang buhay ang mga sumunod na araw para kay Daniel. Ang kanyang opisina ay naging mas malamig. Ang kanyang bahay mas malaki at mas tahimik. Doon niya napagtanto kung gaano kalaki ang espasyong pinunan ni Michelle at ni Aya sa kanyang buhay. Sila ang nagdala ng tawa sa isang bahay na matagal nang nalunod sa kalungkutan. Sila ang nagdala ng init sa isang pusong matagal nang nagyelo. Isang hapon, habang nagtatrabaho siya sa bahay, pumasok si Zoe sa kanyang study. Ang bata ay tahimik, gaya ng dati, ngunit may kakaiba sa kanya. Nakatayo lang ito sa may pinto, may hawak na sketchpad. Anak, may kailangan ka? Tanong ni Daniel, sinubukang ngumiti. Daddy? Nagsimula si Zoe sa isang mahinang boses. Hindi na po ba natin makikita si Tita Michelle? Natigilan si Daniel. Bihira magsalita si Zoe tungkol sa kanyang nararamdaman, lalo na tungkol sa ibang tao. Hindi ko alam, anak. Tapat na sagot niya. At si Aya, tanong ulit ni Zoe. Nagbuntong hininga si Daniel. Hindi ko rin alam. Pumasok si Zoe at ipinakita sa kanya ang kanyang sketchpad. Nakaguhit doon ang 4 na tao, isang lalaki, isang babae, at 2 maliliit na batang babae. Magkakahawak sila ng kamay sa isang parke. Ang araw ay nagniningning. Ito tayo, sabi ni Zoe. Noong nasa park tayo. Tinitigan ni Daniel ang drawing. Ang mga stick figures ay simple, ngunit ang emosyon ay malinaw. Ang lahat ay nakangiti. Si Aya po, sabi ni Zoe. Maingay siya at magulo. Pero masaya po siyang kasama. Tinuruan niya po akong gumawa ng akyat bahay sa playground. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Zoe, isang bihirang pangyayari. At si Tita Michelle? Mabait po siya. Binibigyan niya po ako ng cookies kapag pumupunta kami sa lounge. Tumingin si Zoe sa kanyang ama, ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng isang tanong na mas matanda kaysa sa kanyang edad. Daddy, hahayaan mo po bang umalis na lang sila? Si Lola po ba ang may kasalanan? Ang tanong ay tumama kay Daniel na parang isang sampal sa mukha. Ang kanyang sariling anak, ang kanyang tahimik at mapagmasid na anak, nakita niya ang lahat, naintindihan niya ang lahat, kahit sa kanyang sariling paraan. Lumuhod si Daniel sa harap ni Zoe para magkapantay sila. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Oo, anak, kasalanan ni Lola.
at kasalanan ko rin dahil hinayaan kong mangyari. Niyakap niya ang kanyang anak ng mahigpit at sa yakap na yon isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso, isang desisyon na matigas at hindi na mababago. Hindi na siya maaaring maging ang lalaking nasa gitna, ang lalaking sumusubok na pagbigyan ng lahat, ang lalaking takot na masaktan ang damdamin ng iba, kahit na ang kapalit nito ay ang sarili niyang kaligayahan. Ang kanyang anak ay nagsalita. At sa mga simpleng salita nito, narinig niya ang katotohanan. Hindi niya kayang mawala si Michelle. Hindi niya hahayaang mawala si Michelle. Humiwalay siya sa yakap. Anak, may kailangan akong gawin. Kailangan kong itama ang mga pagkakamali ko. Tumango si Zoe. Ibalik niyo po sila, Daddy. I promise, sabi ni Daniel. At iyon ay isang pangakong handa niyang ipaglaban kahit na ang kalaban pa niya ay ang buong mundo o kahit pa ang sarili niyang pamilya. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial. Hindi si Michelle ang tinawagan niya. Ito ay ang pribadong numero ng bahay ng kanyang lola. Oras na para sa isang paghaharap. Oras na para tapusin ang digmaan. At sa pagkakataong ito, alam na niya kung kaninong panig siya lalaban. Ang pagmamaneho ni Daniel papunta sa Forbes Park ay mabilis at desidido. Bawat ilaw trapiko na nagiging pula ay tila isang pagsubok sa kanyang bagong tuklas na determinasyon. Hindi na siya ang lalaking nag-aalangan. Siya na ngayon ang amang ipinaglalaban, ang hinaharap ng kanyang pamilya. Pumasok siya sa mansyon nang hindi naghihintay na i-anunsyo. Natagpuan niya si Doña Imelda sa library nito, nagbabasa ng isang libro na napapalibutan ng mga alaala ng isang marangyang buhay. Daniel, sabi nito, itinaas ang kanyang tingin. Nagulat ngunit hindi nagpakita ng takot. Anong ginagawa mo rito? Kailangan nating mag-usap. Sabi ni Daniel, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bakal na diin. Wala na tayong dapat pag-usapan. Sagot ni Doña Imelda. Umalis na siya. Nanalo ako. Walang nanalo dito, Lola, sabi ni Daniel. Lahat tayo ay natalo, lalo na si Zoe. Lumapit siya sa mesa nito. Mahal ko si Michelle, at mahal ni Zoe si Aya at si Michelle. Sila ang pamilya ko ngayon. Tumawa si Doña Imelda, isang tawang mapanghamak. Pamilya, isang babaeng walang pinanggalingan. Huwag kang magpatawa, Daniel. Sinisira mo lang ang pangalan na iniwan sa'yo ni Clarissa. Si Clarissa ay matagal nang wala. Sabi ni Daniel, ang sakit sa pagsasabi ng mga salita ay halata. Ngunit kailangan itong sabihin. At kung nandito siya ngayon, gusto niyang maging masaya ako. Gusto niyang maging masaya si Zoe. Ang ginagawa mo, hindi ito pagmamahal. Ito ay pagiging makasarili. Ang bastos mo, sigaw ni Doña Imelda tumayo. Hindi, mariing sabi ni Daniel. Ngayon lang ako naging tapat. Sa loob ng 2 taon, hinayaan kitang sisihin ako sa pagkamatay ni Clarissa. Hinayaan kitang kontrolin ang buhay ni Zoe. Hinayaan kitang diktahan ang kalungkutan ko. Pero tapos na yon. Huminga siya ng malalim. Ito ang pagpipilian mo, Lola. Tanggapin mo si Michelle bilang parte ng buhay namin o mawawala kami pareho ni Zoe sa buhay mo. Hindi na ako babalik dito. Ititigil ko ang lahat ng suporta sa'yo. Putol na ang ugnayan natin. Mamili ka. Ang mukha ni Doña Imelda ay namutla. Ang pagbabanta ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pag-iisa. Ang mawala si Zoe ay isang bagay na hindi niya kayang isipin. Hindi mo kayang gawin yan, bulong niya. Subukan mo ako, sagot ni Daniel. Bago tumalikod at naglakad palabas ng library, iniwan ang matanda na nanginginig at nag-iisa sa gitna ng kanyang mga mamahaling aklat. Ang tanikala na nag-uugnay sa kanya sa nakaraan ay naputol na. Habang si Daniel ay nakikipagharap sa sarili niyang multo, si Michelle naman ay nakikipaglaban sa kanya. Bumalik sila ni Aya sa kanilang apartment pagkatapos ng ilang araw na paglalagi sa isang kamag-anak. Sinusubukan niyang ibalik ang kanilang buhay sa normal
Ngunit ang normal ay tila isang malayong alaala na lamang. Isang gabi, habang nagliligpit siya, isang katok sa pinto ang nagpatigil sa kanya. Ang puso niya ay kumabog sa takot. Akala niya ay si Daniel, ngunit nang sumilip siya, mas masahol pa ang kanyang nakita. Si Leo. Binuksan niya ang pinto ng bahagya. "Anong ginagawa mo dito? Sinabi ko nang umalis ka." "Kailangan nating mag-usap, Mish," sabi ni Leo. Ang kanyang itsura ay mas desperado kaysa dati. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas mapanganib ang kawalan ng pag-asa. "Nawalan ako ng gig. Walang-wala na ako. Ikaw lang ang matatatakbuhan ko. Wala akong ibibigay sa'yo." Matigas na sabi ni Michelle. "Hindi pera ang hinihingi ko." Sigaw niya. "Ikaw tayo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Magbabago ako, promise. Magsisimula tayo ulit tayong tatlo." Sinubukan ni Michelle na isara ang pinto, ngunit mabilis itong hinarangan ni Leo at itinulak papasok. Napaurong si Michelle. "Leo, ano ba, natutulog na si Aya?" "Mas mabuti," sabi niya. Isinara ang pinto sa likuran niya. Ikinulong niya si Michelle sa pagitan ng kanyang mga braso at ng pader. "Para masolo kita." Ang amoy ng sigarilyo at murang alak ay bumalot sa kanya. "Bitawan mo ako." Sigaw ni Michelle nagpupumiglas, ngunit hinawakan niya ang mga pisngi nito ng mahigpit. "Hindi mo ba naiintindihan, Michelle? Hindi ako aalis. Kung hindi ka mapupunta sa akin, sisiguraduhin kong hindi ka rin mapupunta sa kanya." Ang kanyang mukha ay palapit ng palapit. Sinubukan niyang halikan si Michelle. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago sa loob ni Michelle. Ang takot na bumalot sa kanya sa loob ng maraming taon, ang takot na mag-isa, ang takot sa kahirapan, ang takot sa mga lalaking tulad ni Leo, ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng isang nag-aalab na galit. Isang galit ng isang ina na pinoprotektahan ang kanyang anak. Isang galit ng isang babae na pagod nang maging biktima. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Itinaas niya ang kanyang kamay. Isang malakas matunog na sampal ang dumapo sa pisngi ni Leo. Ang tunog ay mas malakas kaysa sa sampal na ibinigay niya noon sa pasilyo. Ito ay hindi lang isang sampal ng galit. Ito ay isang sampal ng paglaya. Napaatras si Leo, ang kanyang ulo ay tumagilid sa lakas ng sampal. Hawak niya ang kanyang pisngi, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Ang katahimikan sa pagitan nila ay pinutol ng boses ni Michelle, isang boses na hindi pa naririnig ni Leo. Mula sa kanya, isang boses na matatag, walang takot at puno ng hindi matitinag na kapangyarihan. "Hindi." Mariing sabi niya, ang bawat salita ay may diin. "Tapos na ako sa'yo. Tapos na akong matakot. Tapos na akong maging ang babaeng iniwan mo 10 taon na ang nakalipas." Humakbang siya palapit, at sa pagkakataong ito, si Leo ang umurong. "Tingnan mo ako, Leo." Utos niya, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "Hindi na ako ang batang babaeng kaya mong kontrolin. Isa na akong ina. At kung susubukan mo ulit na pumasok sa buhay namin, kung susubukan mong guluhin ang kapayapaan ng anak ko, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang araw na bumalik ka." "Michelle?" Bulong ni Leo. Ang kanyang pagkalasing ay tila biglang nawala. "Ang pangalan ko," putol ni Michelle, "ay isang bagay na wala ka ng karapatang banggitin." Itinuro niya ang pinto. "Ngayon, kung hindi mo pa naintindihan, hayaan mong ulitin ko sa paraang maiintindihan mo. Lumayas ka sa buhay ko." Ang sigaw ay hindi malakas, ngunit ito'y puno ng bigat ng isang dekadang sakit at pagtitiis. Ito ang huling salita, ang pagtatapos. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Nakatayo doon si Daniel. Hindi niya sinadyang makinig, ngunit pagdating niya, narinig niya ang sigaw ni Michelle. Nakita niya ang eksena, si Michelle na nakatayo ng buong tapang at si Leo na mukhang talunan at basag. Nakita niya ang lakas sa mga mata ni Michelle, isang lakas na hindi pa niya nakikita dati. At ang puso niya ay napuno ng paghanga
at mas malalim na pagmamahal. Nagkatinginan si Leo at si Daniel, ngunit wala nang laban na natitira kay Leo. Tumingin siya kay Michelle sa huling pagkakataon at sa kanyang mga mata, nakita nito ang pag-amin ng kanyang pagkatalo. Walang sinabi, nilagpasan niya si Daniel at naglakad palabas nilamon ng dilim ng pasilyo. Sa wakas, ay naging isang multo na lamang. Ang naiwan sa apartment ay isang mabigat, ngunit mapagpalayang katahimikan. Naglakad si Daniel papasok at marahang isinara ang pinto. Nakatayo lang si Michelle doon, ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig, habang ang adrenaline ay nawawala at napalitan ng panginginig ng emosyon. "Michelle," mahinang sabi ni Daniel. Tumingin siya sa kanya, ang mga luha ay nagsimula ng bumagsak, ngunit ang mga luhang ito ay hindi na dahil sa takot. Ito ay mga luha ng paglaya. Bago pa man siya makapagsalita, lumapit si Daniel at niyakap siya. Isang yakap na hindi mapilit, hindi mapusok, kundi isang yakap na puno ng paggalang, pag-unawa at pangako. Isinandal ni Michelle ang kanyang ulo sa dibdib nito at umiyak. Inilalabas ang lahat ng sakit, lahat ng bigat, lahat ng taon ng pag-iisa. Tapos na. Bulong ni Daniel sa kanyang buhok. Tapos na ang lahat. Nang humiwalay sila, pinunasan ni Daniel ang kanyang mga luha. Tinitigan niya ito sa mata, at sa pagkakataong ito, nakita ni Michelle ang isang bagay na iba. Ang alinlangan at ang anino ng nakaraan ay nawala sa mga mata ni Daniel. Pinalitan ito ng isang malinaw at hindi natitinag na katiyakan. "Kinaharap ko ang lola ko," sabi niya. "Pinapili ko siya. Tayo o siya. At anuman ang piliin niya, hindi na magbabago ang desisyon ko." Hinawakan niya ang mga kamay ni Michelle. "At ikaw," patuloy niya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. "Nakita kita ngayon, narinig kita. Ikaw ang pinakamatapang na babaeng kilala ko. At hindi ko nahahayaang mawala ka ulit sa akin." Ang sampal na ibinigay ni Michelle kay Leo ay hindi lang para sa kanyang nakaraan. Ito rin ang nagbukas ng pinto para sa kanyang hinaharap. Sa gabing iyon, dalawang tao ang sabay na pumutol sa mga tanikalang nagtatali sa kanila, sa kanilang mga malungkot na nakaraan. At sa kanilang paglaya sa wakas, ay handa na silang humakbang pasulong ng magkasama. Ang mga sumunod na linggo ay parang isang panaginip na dahan-dahang nagiging katotohanan. Nawala ang takot at alinlangan at pinalitan ito ng isang tahimik at matatag na pundasyon ng pagtitiwala. Hindi na kailangang magtago o magpanggap. Si Daniel at si Michelle kasama ang kanilang mga anak ay nagsimulang bumuo ng isang bagay na bago isang bagay na kanila. Isang Sabado ng umaga, habang nag-aalmusal sila sa maliit na apartment ni Michelle, isang eksenang naging karaniwan na inilapag ni Daniel ang kanyang tasa ng kape. May kinuha siya sa kanyang bulsa. Hindi ito singsing. Isa itong solong makintab na susi.